Sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ng lalaki kung siya ba ang pinaghihinalaan. Sinabi ng babae na hindi naman, pero nagtatanong na raw ito. Itinanong naman ng babae kung kumusta ang asawa ng lalaki. Sinabi ng lalaki na huwag itong alalahanin dahil pagkatapos niyang saktan nito noon, naging masunurin na ito. Nagbiro pa ang lalaki na kumain muna ng saging ang babae para may lakas sila mamaya sa hotel. Sinabihan siya ng babae na bastos, pero tinukso lang siya pabalik ng lalaki. Naisip ni Wen na sapat na ang ebidensya niya sa relasyon ng dalawa. Dahil tapos na ang araw niya, naisipan niyang puntahan si Brother L. Tinawagan ni Wen si Shardy. Tinanong niya kung nakaalis na si Lee Robang papuntang trabaho. Sinabi niyang sasanduan niya si Shardy para dalhin sa Zanvilla dahil may kailangan silang asikasuhin. Pagdating ni Wen, agad siyang sinalubong ni Damanying. Pinaupo niya si Wen at sinabing nasa itaas ang kanyang godfather at may kausap lang sa telepono. Habang tinitingnan ni Shardy ang napakagandang si Damanying, napaisip siya na lahat ng babaeng nakapaligid kay Wen ay mayayaman at tinitingala sa lipunan. Inalok ni Damanying ng tsaa si Wen. Ilang sandali pa, bumaba na si Li Chen habang kausap pa rin ang nasa kabilang linya. Narinig siyang nagsasabing ayaw na niyang pag-usapan ang bagay na yun dahil wala na itong kinalaman sa kausap. Ibababa na raw niya dahil dumating na ang kanyang kapatid. Nang makita si Shardy, tinanong ni Li Chen kung sino ang magandang babaeng kasama niya. Sinabi ni Wen na yun ang babae niya. Inutusan ni Li Chen si Damanying na kausapin muna si Shardy, at niyaya niya si Wen sa kanyang study para mag-usap. Pagkapasok nila, ibinalita ni Li Chen na tinanggal siya sa kanyang posisyon sa grupo. Agad na sinabi ni Wen na si Ding Rong ang may pakana nito para gamitin ang Hangfu Group ng pamilya ni Li Chen laban sa kanya. Ipinaliwanag niyang estilo talaga ni Ding Rong na kausapin pareho ang magkalabang panig, tulad nila ni Liu, para siguradong may panalo pa rin siya anuman ang mangyari. Pagkatapos ay sinabi ni Wen na mayroon siyang video na nakuha noong hapong iyon na siguradong makakatulong kay Li Chen. Pagkatapos panoorin ang video, malakas na tumawa si Li Chen at sinabing ito ang kanyang lifesaver. Ipinaliwanag niyang ang lalaki sa video ay si Deputy General Manager Zhao, ang pansamantalang humalili sa kanyang mga gawain sa kumpanya. Ang babae naman ay asawa ni Hu Xian, isa sa mga pangunahing supplier ng kanilang Hangfu Group at chairman ng Donghai Sharo. Naikwento rin ni Li Chen na si Hu Xian, na itinuturing niyang kaibigan, ang tumawag sa kanya kanina. Sinabi nitong pinipilit siya ni Liu na kumbinsihin si Li Chen na kanselahin ang endorsement contract ni Damanying sa Fenyu Ruzi. Si Ding Rong din daw ay gustong pumunta ng Donghai para kausapin siya ng direkta at nag-alok pang babayaran ang danyos sa paglabag sa kontrata. Ayon sa pagsusuri ni Wen, hindi pa rin sumusuko si Ding Rong na sirain ang Fenyu Ruzi. Kung masisira ang endorsement at babagsak ang benta, mananalo siya laban kay Lee Robang. Ang ginagawa raw ni Ding Rong ay hinahayaan niyang si Liu ang maging kontrabida habang siya naman ang nagiging bayani. Dahil sa mga nalaman, nainis si Li Chen sa kanilang mga pakana. Sinabi niyang hindi siya papayag na gawin siyang parang unggoy. Ipinangako na niya kay Wen ang tungkol sa endorsement ni Damanying at walang sino man ang makakasira doon. Samantala, sa labas, kinakausap ni Damanying si Shardy. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit tila hindi komportable si Shardy. Ilang araw pa lang daw kasama ni Shardy si Wen. Binalaan ni Damanying si Shardy na mag-ingat sa nobya ni Wen na si Lee Robang dahil hindi raw ito madaling pakisamahan. Sinabi pa ni Damanying na naaalala niya ang sarili noong unang araw niya sa kanyang boss nang makita niya ang hitsura ni Shardy. Pinayuhan niya itong huwag maging mahiyain, maging pasensyosa at masunurin lang daw palagi. Ang pinakamahalaga raw ay makuha niya ang puso ni Wen. Habang nagsasalita, kumuha si Damanying ng saging, binalatan ito, at isinubo para ipakita kung paano raw kunin ang puso ng isang lalaki. Kalokohan daw ang sinasabi sa internet na sa pagluluto ito makukuha. Isang salita lang daw ang susi, blow. Namula ng husto si Jiang Shardy sa narinig at nakita. Hindi na lang siya umimik. Tinapak ni Damanying ang balikat niya at sinabing masyado siyang tapat kaya tuturuan na lang niya ito sa susunod. Bagamat medyo nag-aalangan, tumango na lang si Shardy. Biglang sumigaw si Damanying na may nagdo-doorbell. Tiningnan ni Li Chen ang monitor at nakilala agad si Hu Xian na nasa labas. Tinanong ni Li Chen si Wen kung ano ang gagawin sa video. Kalmadong sumagot si Wen na ipakita ito ng direkta kay Hu Xian.
Nag-alala si Li Chen na baka sobra naman yun dahil 10 taon na silang magkaibigan. Dito na bamulong si Wen. Sinabi niyang hindi lang asawa ni Husian ang nangangaliwa, si Husian mismo ay mayroon ding iba. Ang mag-asawa raw ay may prenuptial agreement, kung sino ang mga liwa ay aalis ng walang anumang ari-arian pagkatapos ng diborsyo. Ang kanilang kumpanyang Donghai Sharu ay nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong dolyar. Resulta ng kanilang pinagsamang pagsisikap sa loob ng 20 taon. Ang video, sabi ni Wen, ay ebidensya laban sa asawa, nakatumbas ng 1.5 bilyong dolyar. Nilinaw ni Wen na hindi siya ang nagbibigay ng video, kundi si Li Chen. Kaya naman hindi magiging sobra kung hihingi si Li Chen ng pabor kapalit nito. Iminungkahi ni Wen na sabihin ni Li Chen kay Husian ang plano nito laban kay Liu. Sa ganitong paraan, mapipilitan si Husian na maging unang external force na susuporta sa kanya. Kung si Li Chen na lang ang susuplayan ni Husian, hihina ang panig ni Liu. Dagdag pa ni Wen, hindi lang ito simpleng pabor, kundi pagpilit kay Husian na pumanig kay Li Chen, lalo na't kung malalaman ng asawa ni Husian ang tungkol sa sarili nitong pangangaliwa, mahirap nang sabihin kung sino sa kanila ang maiiwang walang-wala. Tumango si Li Chen. Tinanong niya kung hindi ba pananakot ang gagawin nila kay Husian. Sumagot si Wen na hindi, dahil ang pananalita ay isa ring sining, ang parehong bagay ay maaaring magbigay ng iba't ibang epekto depende sa paraan ng pagkakasabi. Naintindihan ni Li Chen na may plano na si Wen kaya ipinaubaya na niya rito ang lahat. Pinapasok ni Li Chen si Husian. Pagpasok nito, agad niyang sinabi na may bisita pala si Li Chen at bababa na lang muna siya. Pero pinigilan siya ni Li Chen at sinabing hindi naman ito iba. Ipinakilala niya si Wen bilang kanyang kapatid, at nagkamayan ang dalawa. Pagkaupo, agad na tinanong ni Husian si Li Chen kung bakit nito biglang kinakalaban ang sarili nitong kapatid. Sinabi niyang dapat ay iniiwasan nila ang gulo ng malalaking pamilya. Sumagot si Li Chen na huwag itong mag-alala dahil wala itong kinalaman sa kanya. Nagpumilit si Husian, paano raw walang kinalaman sa kanya? Iminungkahi niyang gumawa na lang ng peking medical record si Damanying na nagsasabing nasaktan nito para hindi na makapagtrabaho. Sa ganitong paraan, hindi na raw ito guguluhin ni Li Robang. Sinabi pa niyang kung magkaibigan sila, hindi na dapat palakihin ang issue. Dito na sinabi ni Li Chen na hindi niya kilala o nakilala man lang si Li Robang, kaya paano sila magiging magkaibigan. Nagalit si Husian at tinanong kung bakit tinutulungan ni Li Chen si Damanying at ang Fenyu Ruzi. Sumagot si Li Chen na para ito sa kanyang kapatid, at si Li Robang ay hipag ng kapatid niyang si Wen. Doon na napagtanto ni Husian ang lahat, ang buong proseso ng pag-uudyok niya kay Li Chen na traidorin si Li Robang ay nasaksihan pala mismo ng nobyo nito. Sa sobrang galit, padabog niyang hinampas ang mesa at inakusahan si Li Chen na sinadya siyang ipahamak. Naisip ni Li Chen na sasaluhin muna niya ang sisi, bago ang kanyang kapatid naman ang bamanat. Kalmadong nagsalita si Wen. Inamin niyang narinig niya ang lahat. Sinabi niyang alam niyang para sa kapakanan ni Li Chen ang ginagawa ni Husian, pero kahit maganda ang intensyon nito, hindi nito naiintindihan ang buong sitwasyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Wen ang unang pasabog, si Liu ang utak sa likod ng car accident 10 taon na ang nakalipas. Nahanap na raw ang taong may kagagawa noon, at malapit na nilang aipakulong si Liu. Natigilan si Husian sa narinig. Pagkatapos, iniabot ni Wen ang telepono na may video. Ipinakita niya ang video na kuha niya noong hapon lang. Ipinaliwanag niyang dahil si Zhao Zuobo ay kanang kamay ni Liu, inimbestigahan niya ito at hindi sinasadyang nakuha ang eksenang yun. Binalaan niya si Husian na sa ugali ni Zhao, hindi magtatagal ay gagamitin ito ang asawa niya para agawin ang kanyang mga ari-arian. Muling natigilan si Husian. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinipigilan ang galit. Sumingit si Li Chen at sinabing tama ang kapatid niyang si Wen. Pinayuhan niya si Husian na huwag munang gumawa ng eksena sa asawa nito pag-uwi. Ang una raw nitong dapat gawin ay ayusin ang sitwasyon ng iba pa nitong mga babae, at mas mabuting ipadala muna sila sa ibang bansa. Kapag tapos na ang diborsyo at naipamahagi na sa kanya ang mga ari-arian, saka na niya sila ibalik. Lalong nagulat si Husian nang marinig ito. Alam din pala ni Li Chen na mayroon siyang ibang mga babae. Kailan pa kumalat ang balita? Nagpatuloy si Wen. Sinabi niyang kailangan pa nilang patunayan ang lahat,
Pero pagkatapos nilang aipakulong si Leo, si Zhao naman ang isusunod nila. Muling hinampes ni Husian ang mesa, pero ngayon ay may halong determinasyon na. Nagpasalamat siya kina Le Chen at Wen sa napapanahong pagbubunyag. Napahanga naman si Le Chen sa galing ng kanyang kapatid. Sa isip-isip niya, talagang isang sining ang pananalita, kahit mga bagay na walang basehan ay nagiging kapanipaniwala kapag sinabi ni Wen.